about that. Ay, hindi nila alam na ito. Narito na lahat ng sagot sa tanong mo na the question on origin, where did I come from? The question of meaning, why am I here? The question of destiny, where I am going. All of that is answered by the book, the Bible. Lan yung mahahalagang tinatanong sa isip na tao, who am I? The question of identity, where did I come from? The question of origin, why am I here? The question of purpose, of meaning. Saan ako pupunta? The question of destiny. All those vital questions are answered in this book. Ay hanggang ngayon, sinahanap pa ng mga scientists yan sa buwan, sa mga meteorite. Salamat, meron tayong Bible. Naririyan na yan. And bagaman ang Bible ay hindi scientific, yung, kumbaga parang pati mga formula ng cosine ay naririyan. Pero yung mga basic, tulad sa, hanging the earth upon nothing, bago pa nalaman ng mga scientists yan, nabanggit na po ng Biblia. Kaya sabi nila, ang Bible ay sinaunang aklat. Totoo, pero advance. Okay. Siya yung sinauna na yung mga, sabi nga ni Pastor, natutuklasan na lang. Matagal na pong nasa kasulatan. Natutuklasan na lang ng mga tao. Kaya tama, magiging matalino ka pag nagbabasa ka ng Biblia. Okay? Number 3, na patunay po natin scientifically why the Bible is, nandyan ba yan? Sige, naghahang pa. Hangeth the earth upon nothing. Okay. Yung, ano yung point number 3? Ha? Ayun. Alaala ko nung elementary po kami sa San Marcelino, may assignment yung teacher. Sabi, bilangin ang bituin. Ang may pinakamadaming mabibilang ang maaawardan. Ay nagpayabangan, di kanya-kanya, ganyan. Ma'am, nabilang ko po, 3,000 po yung nakita ng aking mata. Namura pa ng teacher. Sabi, paano mo mabibilang? Ang bituin ay hindi kayang bilangin. At totoo naman po yan, ang stars ay innumerable. Lalo po, meron pong latest ngayon na pinalipad sa taas. Basahin natin yung text. All men, pakibasa po nung Genesis 15:5. All the men, ready, read. At siya'y nilabas at sinabi, kung mabibilang mo, sabi ng Panginoon kay Abraham, look now toward heaven and tell the stars if you be able to number them. And he said unto him, so shall your seed be. Okay? So napakarami po ng bituin. Sa James Webb Telescope, nakita nila, yung sabi nga ni Pastor ay, kumbaga ito yung visible universe, itong na-screen natin, ang sinilip lang ng James Webb ay yung tuldok na yon sa Genesis 15:5. Yun lang ang pagtuunan ng kanilang camera at nang zoom in ay napakadaming bituin pa doon. Yun lang ang tinutukan. How about ito pang ibang areang hindi pa saklaw ng kanilang scanner? Kumbaga tinutukan lang nila yung isang part ng universe and hindi pa nakikita itong nasa peripheral view, yung nasa gilid-gilid. Yun lang muna ay nung tinutukan, pagkakadaming bituin pa. So talagang ang Bible ay scientifically accurate. Dati po binilang na yan, 777. Si Tomas po talaga. Talagang kaya si Tomas ay false prophet eh. Yan, halimbawa, katulad yan. Yan ay halimbawa lang ng mga nebulae. Nebula. Kaya nebula. Okay, mga bodies yan sa kalawakan na binubuo ng billions and billions of stars. Napakarami po. Kayo minsan ay mag-search sa James Webb Telescope images. Makikita nyo ang napakagandang mga footages dyan sa labas ng ating solar system ng mga nilikha pa ng ating Panginoon. Kaya sabi nga ni David sa Psalms 8, Lord, ano ang tao para alalahanin mo pa? Kaya yung talakay ni Pastor kanina, yun yung nilikha, yung all the nations ay drop in a bucket lang. Ayan pa, napakadami ng nilikha ng ating Panginoon. Salamat tayo kanyang binibigyan ng pansin. Sa dami ng kanyang iniintinding yan, tayo ay kanyang pinapagpahalagahan ng labis, tayong mga tao. So, nakakamangha ang Panginoon. So, yan. Sige, ano pa po yung scientifically accurate na binabanggit ng Bible? Okay, pakibasa nga po ng letter D. Handa, basa. The fact
Aba, yung katotohanan na merong mga bundok at mga kanyon. Ano yung mga canyon, yung mga parang sa Grand Canyon dyan sa Amerika, yung malalalim na hukay sa dagat. Alam natin yan ngayon. Pero, ang nakalagay sa Bible po, sabay-sabay nating basahin, nang magkagayoy, ang kalaliman sa dagat ay nangalitaw, ang mga pinagtibayan ng sanglibutan ay nangakita dahil sa saway ng Panginoon, sa hihip ng hinga ng kanyang mga butas ng ilong. So, meron diyang tinatawag na pinagtitibayan ng sanglibutan. May footing ang mga mountain sa ilalim ng dagat. Ay di kaya, yung Taal na lang. Huwag na tayong lumayo. Yung Taal volcano, ang kita lang natin na yung crater, yung top of its crater. So, merong nakalubog pang part yan dyan sa Taal Lake. May pag-aaral pa nga, ang buong bunganga ngayon ay bunganga ng bulkan. Yung buong paligid na yan. Di tayo nasa gilid. Okay? Kung yun ay magiging totoo at magigising, isang malaki talaga siyang kaldera, ay di tayo yung bubulak. Okay. But anyway, pero ang isa pang silip sa science, kailan lang nagkaroon po ng submarine? Kailan lang nagkaroon ng submarine? Bagan pag naliligo minsan may mga submarine palutang-lutang, hindi po yan ang tinutukoy ko. Kundi yung mga sasakyang pandagat na nalubog pa ilalim. No, kay bata, ang sikat na sikat yung Nautilus na pangalan ng submarine. Yan yung aking fascination dati. Parang masarap sumakay sa ganyang sasakyan. At na-discover kasi sa ilalim talaga ay may mga... Kaso hindi rin kayang laliman ng submarine ang sisid. Kasi kita nyo nangyari doon sa sumabog na mayayaman, talagang para kang nadagana ng daan-daang elepante sa lakas ng pressure sa tubig. Ay bakit nalaman niya ni Samuel? Ng writer ng Samuel, nag-dive siya doon, pailalim? Wala namang scuba diving pa that time na ganyan ka-sophisticated. So, ibig sabihin, ang Bible talaga ay advanced. Ang pagpapakilala, mas marami mga tayong alam sa buwan kaysa sa ocean floor. Ayan, yan ang hitsura ng submarine. Yan ay may mga, ano ba yan? USS, ano yan? Anyway, ito yung yan, Nautilus nga. Yun ay first nuclear submarine ng mundo. Okay? Kaya pala, nasa utak ko pa. So, yan yung first nuclear submarine sa buong daigdig. Marami na ngayong nuclear submarine. Pauli-uli diyan sa dagat. Ang pinupuntos natin, bago pa na-invento po yung mga yan, nakalagay na sa Bible na meron talagang mga mountain, may mga canyon sa dagat na wala pa namang nakaka-dive dati doon. So, ang Biblia ay advanced when it comes to oceanography. Alam niya ang pasikot-sikot ng kalaliman. Next, letter E. Yan. The fact that there are springs and fountains in the sea. Ano daw? May bukal ng tabang na tubig sa dagat. Okay. May tabang na bumubukal sa ocean floor. Na-discover sa India, nito lang, ang ocean floor ay naglalabas ng tubig, ng tinest ang tubig ay hindi maalat. Ocean yan dapat maalat yan. So yan, merong mga springs, yan. Isipin nyo yan ay magaling ang Diyos. Paano mo yan nalamang merong nabukal diyan? Bago mo masisid ang ocean floor, isabog na iyong katawan. Ano ga ang deepest dive na nagawa na ng tao? Yung wala siyang gamit na mga materyales, kaunti lang. Paano nalaman ng mga writer ng Bible na merong ganyan sa ilalim? So, ibig sabihin, ay 50 kilometers pa ilalim? Ay malalim yan. Yung layo pala ng pagitan ng bukal sa kapwa. Ang puntos ay nakalagay na po yan sa 3 kilometers deep. Ang target po ngayon magtayo ng building na 1 kilometer high. Ang Burj Khalifa ay wala pang 1 kilometro, yung pinakamataas na building ngayon sa mundo. Ibig sabihin, 3 kilometers deep. Ay mahirap sisidin talaga yan. Pero binanggit na po ng Diyos na may spring in the sea sa kanyang mga salita. Kaya yung nagtatali-talinuhan, nagiging talagang mangmang. Yung maggagaling-galingan ka sa Diyos, hindi ka pwedeng umuna sa kaalaman sa Diyos. We cannot do that. Wala. Tayo ay
Wala. Ano nakalagay niya sa Genesis 7:11? Genesis 7:11, corrupt. Ito yung ginagamit ko sa Bible study. And in the 600th year of Noah's life, ang tagal ng buhay ng tao dati, 600 years, ngayon 10% na lang eh. In the second month, in the 17th day of the month, the same day were all, tingnan po ito, the fountains of the great deep broken up. Yun na lang sumasabog yung hosdiyan sa labas, yung sa yung nawasa, try yung pigilan. Lalo yung water jet na tinatawag, hiwa ang mukha mo. Imagine nyo to, yung sumabog yung ilan. Kaya nung time ni Noah, wasak talaga ang first world. Kasi nag-crack yang lahat ng yan, sumabog pataas, nag-react sa atmosphere, ang lahat na yung nagre-react dyan. Kaya patay pati mga dinosaur during Noah's flood. Pero ang puntos, yung binabanggit ng Bible na yung great deep broken up, talagang sumabog, the fountains of the great deep. Ay, wala pa ng time ni Noah, wala pa namang mga submarine. How can you know that merong fountain in the deep? God declared that. Yan ang kagalingan ng Biblia. So, kaya hindi ko na kailangan mag-dive pa para malamang meron nga yan. Nabasa ko na sa Bible, okay? Another proof po ng kanyang scientific accuracy. Psalms 8:8. Ano nakalagay sa awit? 8:8. Pakibasa nga po ng lahat ng mga kalalakihan po uli. Awit chapter 8 verse 8. Handa, basa. Ready, read. Ang mga ibon sa impapawid at ang mga isda sa dagat, anumang nagdaraan sa kalaliman ng mga dagat. Hindi ko nakita yung hinahanap kong point. 8:8. Ano sa English yung 8 na yan? 8:8. Yan. Sa English version pala, mas klaro. Basahin po natin sabay-sabay. The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas. Sino nga rito marino ang kinuhang course? Ikaw, Brother Nico, no? So, sa pagmamarino, sino pa rito San Marino, corn tuna? Yan. Ito po ay nadidiscover na ngayon. Yang mga, alam yan ng mga nagbabarko, yung mga tinatawag na current. Ako may kaibigan, yung youngest na pinsan ni Kuya Ramil, one of the youngest captain sa buong Pilipinas, si Angelo. Alam niya yung mga ganyan. Why? Kasi pagka ikaw ay nagbabarko, alam mo na hindi yan puro patag ang dagat. Natakbo yan. Ang dagat ay naalon, natakbo din. Psalms 8:8, si David ay hindi mariner. Si David ay shepherd. Tama? Ang Psalms 8, si King David ang nagsasalita diyan. Si Haring David ay, siguro nakakarating siya sa, hindi ko alam kung natanaw niya Mediterranean Sea that time, I don't know. Pero ang puntos, hindi naman siya marino para sabihin, merong paths ang sea. Ay bakit niya nalaman at ipinendown niya sa Psalms 8? Kasi inspired nga ang Biblia. At yung isa sa the father of oceanography ay Christian. At ang naging gabay niya sa paglalakbay sa dagat, and he is the first to map the paths of the sea, ay Kristiyano. Anong kanyang ginamit? Ang Biblia. Kaya siya inaniwalang ang dagat ay hindi magulo. Bagaman maalon yan, meron niyang pattern. At kaya niya nalaman, nabasa niya merong paths of the sea. Ibig sabihin, no matter how rough the sea or the ocean is, may daan yan Kasi nabasa niya sa Biblia merong paths, may daan. At yan na nga. Sa ating modern day era, natuklasang meron talagang mga daan, may mga current na pag dinadaan ng barko, safe and sound sila nakakaikot sa buong daigdig. May daan ang dagat. Okay? So, pero huwag kayong lalakad. Okay. Barko ang pwede dyan. Okay? So, nakalagay na po sa Biblia yan. So, mag-aaral ka ng oceanography, you will encounter that. Magmarino kayo, you can see that for yourself. Yung ilalim ay pumunta kayo doon basta kayo ay naka-battle gear na ayos. Huwag magiging Titanic. Okay. Next, na-proof pa po. The fact of the hydrologic cycle. Alam naman natin yung hydrologic cycle. Ano nga yun? Yan. Yung tatating evaporation, condensation, precipitation, and then bababa ulit. Di ba? Pag-aaral sa science yan, di ba? Mula baba, mag-evaporate, puntang, ulap. Pag na-condense na ang ulap at perfect na para mag-precipitate, yung precipitation ay rain,
magiging isang ulan, aagos ulit, downstream, bababa sa dagat o sa lupa, hihigupin ulit ng araw, punta din sa, at ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Okay. Ngayon, nasa sa Bible ba yan? Yes po. Job 26:8. Bago pa yan natin naaral nung tayo mga elementary, nakasulat na ho yan sa Bible ng matagal. Job 26 verse 8. Ano nakalagay ho sa salita ng Diyos? Okay? Ito, nakakamangha nito eh. English. He bindeth up the waters in his thick cloud. Take note. And the cloud is not rent under them. Eh may problema ngayon, yung isang napanood ko sa, nito lang, sa balita, yung parking space ng isang munisipyo ay gumuho. Why? Yung kanilang garahe, sa sobrang lakas ng ulan, ay napuno ng tubig at nabagsakan yung mga kutsing nakaparada. Why? Sa sobrang bigat ng tubig, nare-rent. Iki magtataka, sa ulap, hindi na pupunit yan. Pag pumatak yan, ay hindi baldi-baldi. Ano pa rin yung hindi siya, tingnan, pag napunit bigla, yung bubus-bos, ano kat ganyan pag naulan? Yung isang daga sa isang drum, yung isang, ay miski nakapayong tayo lubog. Tama ang Biblia. The cloud is not rent under them. Ay puno yan ng tubig. Lalo pag umitim na yan, ay punong-puno ng tubig. Ba hindi napupunit yan? Ay ang lona, punuin mo ng tubig. Bubuntis yan. Ang galing ng Panginoon. At balance yan dyan. Who make the balance on the air? Balance lang siya eh. Hindi mo siya nakakagaya. Hindi. Pag pinagpas mo, balanse pa rin siya eh. Sa atmosphere. At pagka tinatanaw ko yung isang lugar na inuulan, yung wala ako doon sa na inuulan, kita mo yung parang nagdidilig talaga yung Diyos ang ligadira eh. Kakatuwa. So, nasa sa Biblia pala yan. 26:8. So, ang galing ng ating Panginoon. Wala tayong kamalay-malay, ginagawa yan araw-araw. Araw-araw niyang ginagawa. At wala tayong kabahabahagi diyan. Okay? So, napakahusay ng ating Diyos. Next, lampasan na natin yan, yung hydrologic cycle. The fact that all living things are reproduced after their own kind. Yan, kaya mali ang evolution eh. Genesis 1:21. Ano nakalagay sa Genesis 1:21? Okay, basahin po natin ang Bible. Ready, read. At nilikha ng Diyos ang malaking hayop sa dagat at ang bawat buhay na kinapal na gumagalaw, na ibinukal na sagana ng tubig, ayon sa kanya-kanyang uri, at ang lahat ng may pakpak na ibon, ayon sa kanya-kanyang uri, at nakita ng Diyos na mabuti. Sa English yan ay after their kind. After their kind. Tama ang Bible. Mali na naman ang evolution. Bakit? Ano yan? Ayan. Ang isda, ang magiging baby niya ay isda. Ang manok, pag napisa ang itlog, ang mabubuo ay manok din. Okay? Ang mother plus father equals Amber. Okay. Daddy plus mommy equals baby. Tama ang Biblia. Anong turo ng evolution? Meron daw pagkakataon na ang unggoy ay nag-evolve. At naging tao. Naging Ramapithecus, Ramapithecus, Synjanthropus, Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens. At meron na ngayong bagong breed, homosexual. Okay. Yun na, yung pinaka-latest na breed, homosexual. So, mula doon sa Synjanthropus, ganyan, blah, blah, Australopithecus, blah, 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 blah. Ngayon ay meron ng bagong breed. Kaya sabi ng mga unggoy, let's go back, let's go back. Meron ako nakita ng ganun eh. Nung nakita doon ng mga unggoy, yung magiging future nila, sabi ng mga unggoy, balik na tayo. Kasi kita nila bakit nakapalda na yung mga, nakalipstick na yung mga macho. Okay, so sabi ng mga unggoy, let's go back. So anyway, maging unggoy ay nagpoprotesta. Okay. So kasi kalokohan talaga yan. Tandaan po natin, ang evolution ay, merong tinatawag na microevolution. Yung tinatawag nating mutation. Pag sa mutation, pagbabago sa maliliit na parte. Halimbawa, yung aso, yung kinocrossbreed mo, hindi, aso pa rin yun.
yung tuka ng ibon ay umigsi o dumilaw o naging itim, pero ang puntos tuka pa rin siya ng ibon. Ang giraffe, ang donkey ay crossbreed mo sa kabayo, possible kasi sila ay parehas ng family. Pero yung butanding plus giraffe, cross mo, hindi mo yan kayang gawin. Yung baboy at kawayan ay pwede pa. Lechon. Pero yung merong bagong species na nabuo ay walang gayon. Wala. Barbecue din, pwede rin. Yung small version. Okay? Nagugutom na yata ako. Naisip ko yung pagkain na yun. Ang puntos po, tingnan nyo, kaya nakakatuwa ang Biblia. Okay? So, kaya huwag tayong ma-intimidate sa mga nagtatalitan-lunong. Meron na ikang ebidensya. Anong ebidensya mo? Na ang nag-evolve mula sa ibang species ay lumundag ng kabila. Ay sasabihin, ito dati ikang pula ang mata ng fruit fly, naging kulay black. Ay ano ba nangyari? Di kayo nag-mutate lang. Pero hindi siya naging another species. Ang tama, yung talaga nasa Biblia, after their kind. After their kind. Pusa, miski saber to tiger pa yan yung na-extinct ng klase ng pusa. Pero ang puntos, pusa pa rin siya. Tasmanian devil, kahit anong ay extinct na di umano yan, pero yun ay kabreed pa rin ng mga pusa. Ang puntos, pusa pa rin. Hindi siya naging, nung nag-evolve daw, ay naging paru-paro. Okay. O kaya naging, hay nako, nakakatuwa. Saan daw galing ang isda? Sabi ng evolutionist, galing daw sa nalaglag na asteroid. Ay, sa galing ang tubig, dala din daw ng asteroid. Kaya, ayos. Butit hindi ka ako naging pritong isda yun pag nung nabulusok sa atmosphere. No, talagang creation ang lahat. God created everything. So, yun po. Next, scientific accuracy ng Biblia. The facts involved in health and sanitation. Nabanggit na yan ay sa Biblia. Sa Israel ang turo, pagka dudumi, magdala ng pala at tabunan. Kaya nung unang panahon, ang Israel ang bihirang mamatay sa tinatawag nating mga dysentery, diarrhea. Why? Pag dudumi sila, tatabunan nila. Anong unang panahon hindi gayaan? Flying saucer! At dahil sa kagayaan ang ginagawa, dumami ang mga daga, nagkaroon ng mga bubonic plague, mga black death, etc. etc. Pero bakit dati, napagbintangan ng Israel na sila may gawa ng mga plague? Kasi bihira ang mamatay na Hudyo. Ay bakit? Magaling sila sa health and sanitation. Kasi yung kanilang dumi, iniipon nila. Yung ibang tao kung saan sa paglalagay, ay hindi na mamamatay itong mga ito. Siguro itong mga ito nagkalat ng ikamamatay natin. Hindi nila alam, marurunong lang sila sa health and sanitation. Kasi nabanggit na po yun ang salita ng Diyos. Paghuhugas ng kamay sa running water. Dati ang doktor naghuhugas ng kamay sa isang batya. Lilipat sa bagong pasyente, maghuhugas ng kamay doon din sa dating batya. Bakit namamatay agad ang mga pasyente ko? Ay kasi yung sakit na dala na rin, nilipat mo sa isang pasyente mo, nahawa siya, kasi isang hugasan ang pinaghuhugasan. Nakalagay sa Leviticus, wash your hand in running water, yung natakbong tubig. Kaya hindi mo abutan. Pero ang puntos yan po yung nakalagay sa salita ng ating, yung quarantine na ginagawa, yung 7 days, nasa sa Bible din po yan. Next. Ilan ba yan? Tapusin lang natin yan. Yan na lang. Last na yan. Last 2. Blood chem. Okay? The fact concerning human bloodstream, 1711. Sino rito nagpapa-blood chem? Kayo po yung nagpapa-blood chem? Ano nakalagay sa Biblia? Ang buhay ng laman ay nasa dugo. Ako tuwang-tuwa sa result ng mag-asawa, ng inay at ng tatay. Ang gaganda ng result ng kanilang blood chem. Yung creatinine, triglyceride, blah, 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 maraming mga total cholesterol, etc., etc., na nadodoon. Paano, saan nakita yun? Tinitingnan na ba ang hibla-hibla ng taba? Oy, medyo makapal na nga. Okay? At bubuksan ba ang iyong bato? Patingin niya ng iyong kreya, pahiwa ng kaunti at kukuha tayo ng kaunting pambiopsy. No. Saan hinahanap yan? Patingin ng puso kung okay pa ang... No. Sa dugo lang yan. Kaya sama ang Biblia, ang buhay ng laman ay nasa dugo. Yan. Kita niyo po yan, mga red blood cell, mga white blood cell. Yan ang tumatakbo. Nagbibigay buhay yan sa atin. Kaya pag tinanggal mo yung dugo, patay ka. Ay, noong unang panahon po, uso yan yung bloodletting. Yung inuubos nila kanilang dugo. Kasi ang dugo daw ang may dalang sakit. So, ang ginagawa ng iba, pinatatagas at binabawasan daw ang sakit. Ayun, natutuluyan.
So, ang Biblia pinagturo niyan. Okay? Ang buhay ay nasa sa dugo. Last one. Okay. Nako, mahirap are. Mga dynamic na are. Ano ganyan? Yung law of thermodynamics. O, mga engineer, ano ibig sabihin ng thermodynamics? Ano ang first law of thermodynamics? Energy conservation. Ano ibig sabihin po niyan? Kuya Ambet. Energy cannot be destroyed nor can be created. Ano ibig sabihin, no? Nako-conserve. Ibig sabihin, walang bago sa silong ng langit. Tama ang Biblia. Walang bago sa silong ng langit. Walang bago. Oy, may nakadiscover ng nuclear energy. Na-discover mo na lang. Nag-iba lang ng form. Yan. Ako, nadali tayo ng mga science dito eh. Oh. Ang ibig sabihin, wala namang nag-iba. Halimbawa, yung change ng hitsura. Nagbago lang yung physical niya, pero hindi nagbago yung, nag-iba lang siya ng form. Pero same. Heat energy, naging, ano to? Yan. Kayo na magpaliwanag niyan, mga engineer. Okay? Basta ang ibig sabihin, walang nagbago. Walang nadadagdag, walang nababawas sa ating system. Nasa Bible ba yan? Nasa sa Bible yan. Okay? Thermos. Okay, at yun po yung, ano yung second law? Ano yung second law of thermodynamics? Ano nakalagay dyan? Yung walang, hindi kikibo, pagka, yan ba yun? Yung ano ba second law of thermodynamics? Law of inertia? Ano po yung second law? Ano yun? Nakalagay yung kanina, sinulat niyo na. Yung sa slide, yung ating slide kanina. Yung sa slide, yung kanina, yung sa second law, energy deterioration. Anong ibig sabihin niya? Lahat ay maluluma. Siguro lahat ay maluluma. Lahat ay maluluma, tama? Lahat naman eh. Yung isa nako-conserve, walang nagbabago. Ibig sabihin, walang naalis na enerhiya. Pero yung second law, tama nga, deterioration? Ano ibig sabihin ng second law of thermodynamics sa mga engineer? Basta yun, maluluma, nade-deteriorate daw eh. So, ibig sabihin, tama rin ang Biblia, lahat ng bagay ay maluluma. So, may mas malalalim pa ho diyang paliwanag. But again, ano po yung ating pinuntos lang sa ating pag-aaral? Ang Bible ito ay scientific na aklat. Ibig sabihin, bago pa nalaman ng mga scientists ang napakaraming mga discovery, matagal na pong nakalagay sa salita ng ating Panginoon. So, kaya, huwag kayong may intimidate sa mga nagtatali-tali ng, ay, scientist daw yan. Mahirap kausapin yan kasi yan ay PhD o kaya ay medical doctor o may mga D sa kanilang kadugsong ng kanilang pangalan, mga doctorate holder. Pero unbeliever, don't be intimidated with them. Why? Kasi ang Biblia natin ay scientifically accurate. Wala silang may papakita ditong hindi kayang, lalo yung mga, tawag doon, yung mga honest science. Okay? Hindi yung mga fairy tale for adult scientists. Okay? So yun muna po ang ating pag-aaral about the scientific accuracy of the Holy Scripture. Tayo muna po ay manalangin.